Hello people! This is day 1 ng ating Ramadan series. Una ay nagluto muna ako dyan ng ulam namin para sa lunch ng dalawang bata at kami ni Bel. Nagisa lang ako dyan ng kunting ground beef. Nagseparate ako ng kunti para i-add natin sa natirang ground beef kahapon para sa sambusa. Then yung natirang ground beef, ikikisa natin yan. Lalagyan lang natin yan ng carrots, potato, at lagyan natin ng sarasa, tubig, lagyan natin ng tomato paste. Yun na yun. Yung soup naman nila, the same pa rin ng soup kahapon. Kaso lang naubos na yun. Merong kunting natira kunting-kunti. So, nagpakulo na ako dyan ng wheat para sa ating Ramadan soup. Papakuluan lang natin yan until malambot na yung ating wheat. Then yung ulam naman namin para sa lunch, nagkana ko dyan ng green peas dahil gusto ng mga bata. And then para mag-thick yung sauce, nag-add ako ng slurry at konting soy sauce, asin at paminta. Okay. Habang nagluluto ako ng lunch namin, tuloy-tuloy na yan ang luto hanggang sa pagkain nila. Ito naman yung meat sambusa natin. Nag-add ako ng boiled egg dyan. Then nag-add ako ng konting ground beef kanina na siniparit natin. Then nag-add ako ng konting dill and chives. Black pepper na lang yung in-add ko doon dahil timplado naman yun kahapon. Then kung naalala nyo itong mga tangkay na hindi ko tinapon, yung spinach na niluto ko para sa mga amo, na dahon lang yung pinaluto. Yung tangkay, siniparit ko yun, tinago ko. Tapos, ito na. Ginisa ko lang yan sa bawang. Tapos, agad lang ako dyan ng oyster sauce, sesame oil, tapos asin at paminta. Yun na yun. Nung naluto na yung aming lunch, kumain na din kami ni Bel. And then, ito na yung sinunod ko. Ang sweets nila for today, ang request ni Amo ay kunafa. Sa kunafa do, ay gumagamit ako ng kahit anong brand ng kunafa. Tapos, ganyan lang yung ginawa ko. Pina-air dry ko lang yan ng kunti. Habang naghintay tayo sa ating kunafa do, ay nagbalot naman ako ng sambusa. Itong sambusa meat talaga or beef sambusa namin dito, araw-araw yan magbabalot. Pero kanina, medyo dinamihan ko na pang 3 days na yan para malas yung trabaho natin bukas. At ito na yung wheat na pinakuluan natin, 1 cup lang yan, pero dadami din yan mamaya. Same process pa rin yung soup na ginawa natin kahapon. Ilalagay natin sa blender yung mga 3/4 na portion ng ating pinakuluang wheat. Yung 1/4 nun, iniwan ko ng buo-buo para meron tayong manguya-nguya. In a blender, nag-add ako ng yogurt, 1 broth cubes, naglagay ako ng konting cardamom powder. Tapos, blender ko na, ninad ko na doon sa pot na merong natirang wheat na hindi na blender. Tapos, meron tayong natirang soup kahapon. Ito yun, konti. So, inad ko na. Nag-add tayo ng beef broth dyan. Tapos, may konting karning, 1 slice kahapon na siniparitin natin. Tinagad tayo ng cloves ng konti. Nag-add tayo ng whole peppercorn ng konti. Pakuluan natin yan until mag-thick. Ito na yung kunting or 1 slice ng beef kahapon na siniparit natin. Kunti lang naman yung kailangan na karne. Minsan nga mag-request si Amo na hindi nalagyan. Tapos ito ay kasama yan sa spices. Hindi ko alam kung anong tawag sa dahon na yan. Kasama yan doon sa gum soup or Ramadan soup. Ang tawag ni Amo dyan. So nag-melt tayo ng butter. Naglagay tayo ng mistika. Kailangan matunaw yung mistika. And then lumabas na yung aroma ng dahon na yun. Saka natin in-add dyan sa soup. Pakuluan natin yung gum soup or Ramadan soup until mag-thick. Ito namang akawit cheese. Ito yung ginagamit ko para sa ating kunafa. Minsan gumagamit ako ng nabolsi cheese. Pero pareho silang dalawa. Itong akawit cheese at nabolsi cheese, salty talaga yan. Kaya kailangan ibabad natin or hugasan natin ng hot water ng maraming pieces. At least mga 3 to 4 times na hugasan natin hot water. Last year, hiniwa ko lang yan ng super liit na cubes. Ngayon naman, inisip ko na i-blender kasama yung cream. Gumamit ako dyan ng 3 cup ng fresh cream. Maliliit naman yun na cup. At 1 can itong analog cream ang tawag nila dito. It's like all-purpose cream sa atin. Pero next time na gagawa uli ako ng kunafa, hindi ko na ulitin tong pag-blender kasi hindi ko nakuha yung texture niya na parang elastic ba, like mozzarella cheese. Nag-add pala ako dyan ng mozzarella cheese pero it's up to you naman kung mag-add kayo. So, yung pag-blender, wag nyo nang gayahin yun. I-slice nyo na lang yung cheese ng maliliit na cubes. Yung kunafa dough ay nagkuha lang ako ng enough para sa ating pan. Mas manipis, mas maganda para crispy. And then, nagtunaw ako ng 1 stick butter. At inad ko na doon sa ating kunafa dough. Make sure lang na ma-spread or ano bang tawag doon?
ma-mix na mabuti para even yung butter doon sa ating kunafa dough. Dapat yan masyadong manipis or manipisan talaga para masarap, mas more crispy yung manipis. And idiin natin gamit ang kamay or kung anong bagay dyan. Then saka natin ilagay yung ating cream. Nag-separate tayo ng konting kunafa dough para sa toppings. Meron pa tayong toppings sa ilagay dyan. Yung cream and cheese mixture hindi ko naubos kasi nga maliit lang na Pyrex yung gamit natin. And then nag-sprinkle pala ako dyan ng 2 tablespoon ng sugar at konting-konting cardamom powder. Pwede nyo naman tanggalin yung cardamom powder dyan. And then yung remain na yung natirang kunafa dough na may butter, ilagay natin sa top ng cheese and cream. Mas gusto ko yung clear yung lutuan para makita natin yung pinakailalim kung golden brown na ba siya. Yung kunafa, hindi ko muna isalang. Ibibake natin yun 1 hour bago iserve. And nag-request sila ng chicken vegetable kabsa. So gagamit tayo ng 1 whole chicken. Kinat ko lang ng 4 cups. Sa spices naman, cloves, cardamom, black lemon. Naglagay tayo ng bay leaves and cinnamon stick. Later na natin ilagay kasi nga munti ko nang nakalimutan. And then igigisa natin yan kasama yung onion and garlic. Gisahin natin mabuti pag magluto tayo ng kabsa para mabango. And then agad tayo ng chopped tomatoes dyan. Dapat marami kung marami yung rice. Pero dahil sa konti lang yung rice natin, konti lang din yung kamatis para hindi siya mushy. So nag-add tayo ng shredded na luya, fresh. Kung wala kayong fresh, mag-add kayo ng powder. And then itong kabsa mix powder, dahil kabsa yung lulutuin natin, nag-add tayo ng 1 1/2 teaspoon ng kabsa powder. And then nag-add na tayo ng cinnamon stick dahil nakalimutan natin kanina. And then in-add na natin yung 2 teaspoon din na tomato paste. Saka natin nilagay yung mga manok. And then kailangan natin yan ipa-absorb sa manok yung mga spices, yung mga sangkap na nilagay natin dyan. Kaya gisahin natin mabuti. Nagantay ng 1 Maggi cubes or broth cubes. And then saka natin nag-add tayo ng tubig. Yung tubig naman tinakal ko para tama lang talaga yung ating water, intended para maluto yung ating basmati rice. Nag-add tayo ng asin at paminta. Dapat medyo salty yan sa mga oras na yan para ma-absorb kasi ng rice yung ating lasa ng sabaw. Kaya dapat tamihan natin ng salt konti. And then nagbabad na tayo dyan ng basmati rice. Babad natin yun ng 1 hour. And then yung mga gulay, zucchini, pumpkin, and carrots. Sa side dish naman, pagkapsa kailangan nila ng salad. So yung salad ay cucumber salad. So nagsaridid tayo ng cucumber, naglagay tayo ng yogurt at mint, and then naglagay tayo ng salt. Dapat may garlic yan, kaso lang Ramadan kasi ngayon, kaya ayaw ng amo kong lalaki na maglagay ng fresh garlic. Maamo yung bunganga niya, pupunta sila ng masjid. Tuwing Ramadan, pagkatapos nila ng kain, magsasalayan sila or magpe-pray doon. Bahan nila kaya ayaw niya yung mga fresh garlic, onion, ganun. 2 salad ang ni-request pagkabsa kaya gumawa tayo ng cucumber yogurt salad at itong small cut salad. Kamatis lang naman yan, cucumber, white onion at lettuce. Balik tayo sa ating kabsa na pagluluto, no? So after 30 minutes sa pagpapakulo ng ating chicken, luto na yan. Hinango natin ilagay sa baking pan. I-broil natin yan 20 minutes bago i-serve. And then saka natin ilagay yung ating carrots at pumpkin. Lutuin natin yun ng half cook lang. Nagkuha ko ng konting tubig from the chicken na pinakuluan natin kanina. Then nag-add lang tayo ng olive oil, asin konti, paminta konti at tomato paste. And then yan na yung ating pang brush. Saka natin yan i-broil mamaya 20 minutes bago i-serve para mainit and crispy yung chicken. Yung na-half cook na yung ating pumpkin and carrots, inad ko na yung zucchini at yung ating binabad na basmati rice. Yung basmati rice, huwag niyong kalimutan na ibabad yun ng 1 hour or at least 30 minutes. Kung magluto ako ng kabsa 1 hour bago i-serve yung pagkain, isa ako nilalagay yung rice para fresh pa talaga, mainit pa. And pati itong kunafa, 1 hour bago i-serve, saka ko i-bake.
para mainit pa siya. Yung kunafa, yung temperature ng ating oven ay 350 Fahrenheit. I-bake natin yun ng 1 hour. Yung ating kabsa, pag malapit na maubos yung sabaw, nag-add ako ng butter. Then yung kunafa, 15 minutes bago tapos yung cooking time ay ibabroil natin or ilipat natin yung apoy sa top. Kasi yung oven na to ay walang top and walang up and down. I-bake natin yun until mag-golden brown yung top and then lalagyan natin yan ng syrup. Pwede nyo itong ibaliktad bago nyo i-serve or i-flip up ba para mas firm yung top. Pero sa akin okay na yan. Then ito na yung ating syrup kahapon. Diba nagamit na natin, araw-araw natin yan usually magamit. Tinagtap lang ako ng pistachio nuts. Nauna yun na iserve kasama yun sa coffee na ginagawa ni Belle kasi yun yung una nilang kainin with the coffee and the tamar. So pagka mag-prayer time na, ibig sabihin nag-break na sila ng fasting, pwede na silang kumain. So nagdasal na sila doon. At ako naman dito, nagpainit ako ng mantika at nagsimula na ako nagprito ng sambusa. Dalawang pot or dalawang kawali yung pinagamitan natin, pinagprituhan para madali tayo. Meron tayong 5 klaseng sambusa na pinipirito araw-araw. Nakainit na yung ating soup dyan. Yung ating oven meron na ring laman, nakabroil yung ating chicken para sa ating kabsa. Pag Ramadan, pagka mag-break na sila ng fasting, dyan talaga yung crucial time ng mga tagaluto. Kasi nga kailangan mag-focus ka or kailangan tamang timing talaga ng oras. Kung hindi, minsan masisigawan ka ng mga amo, lalo na yung ibang mga amo na ganun talaga sila magtrato ng mga katulong nila. By the way, luto na yung ating sambusa, na-serve na, si Belle na yung bahala dyan at yung dalaga naming alaga. Tumutulong yung dalaga naming alaga after niyang kumain, uminom ng tamar at nag-pray. So, inasikaso ko na tong small cut salad. Nag-add lang ako ng olive oil dyan, lemon and salt. Ready naman yung ating sambusa at yung ating cucumber yogurt salad na serve na at itong soup, Ramadan soup or gum soup, ready na yan, dapat mainit pa. At itong panghuli, huli ko talagang ilalagay itong main dish na isi-serve itong kabsa para mainit pa talaga. So sa mga oras na yan, nagdadasal pa yung mga amo and after talaga nilang magdasal, diretso na yan sa dining and dapat yung dining ready na yan. So yung toppings dyan, almond nuts, hindi mawawala dapat para sa mga amo ko dito. And then naglagay lang ako dyan ng mga palamuting lemon, fresh onion, and yung bell pepper na green. Ay, red pala. At ito yung ating Ramadan serye. Day 2, nakaraos naman tayo hanggang bukas uli. Bukas may bisita daw dito, yung nanay ng amo kong babae.